Da-da-da-dun, da-da. Oh, mga kaibigan, no? Kumusta? Panigurado, madaling araw diyan, no? Madaling araw diyan sa siyempre sa ating mahal na Pinas, no? Mahal na Pilipinas. So, ito si Ricardo Critico, ang inyong lingkod, no? Sa mga Bisayang dagko, no? Tulog siguro mo o yung mga gwardya, no? Mga kauban natong mga gwardya sa Visayas ug Mindanao, no? Mayong kadlaw ninyong tanan. Ug siyempre sa Katagalugan na yung mga gwardya nating gising, no? Mga naka-duty, no? Magandang gabi sa inyo. Ano, umaga, madaling araw na diyan, no? So, pag dumaan itong aking live stream sa inyo, eh, pwede kayo manood, no? Ah, magiging ano naman 'to, magiging recorded naman 'to at the same time. So, pwede ko ring ah, labas o i-post sa YouTube channel ko. So, 'yan yung ano, 'yan yung pamagat natin, ano? Posible ba ang trayduran sa Duterte clan, no? So, ang ano lang natin, ang sagot natin diyan ay, bakit hindi, no? Kaya kayo kung may mensahe kayo, may comments kayo, puwede niyong i-comment, no? Habang nag-aano tayo, nagla-livestream tayo, no? Ah, Ulitin ko, no, sigurado tulog kayo diyan. Ang mga gising ngayon, eh, malamang yung mga nagtatrabaho ng panggabi, sa mga factory, no, sa mga garments, at kung saan mga ano, mga, pabrika o kumpanya na may panggabi, no? At, itong mga gwardiya, no, siyempre yung mga gwardiya natin, yung mga blue boys natin, gising yang mga yan. So, sabi ko nga, sa pamagat natin, posible ba ang trayduran sa Duterte clan? So, isa lang naman sagot natin diyan, no? Bakit hindi? Maruming-marumi yung politika, no? Hindi lang sa Pilipinas, kahit na sa mga bansa na hindi pa maganda yung kanilang peace and order, no? Hindi pa gano'n ka demokratiko yung kanilang politika, no? Masyado pang dinadaan sa ah, tawag nito, dinadaan sa krimen or dinadaan sa mga masasamang gawain bago magtatagumpay sa isang posisyon, no? So, alam natin kahit sa bandang Mindanao, no, wag naman magtampo yung mga kababayan nating Muslim. Pero marami diyan, no, nababalita na 'yan na kahit mga magkakamag-anak, eh, lalo na diyan sa Mindanao, eh, mayroon talagang, alam niyo na, 'no, gumawa ng masama do'n sa kanilang kamag-anak para sila ang matira, 'no, na lalaban sa isang posisyon. So, hindi, ah, hindi po puwedeng, ibig sabihin, hindi posible, 'no, posibleng mangyari, 'no, na itong Duterte clan, 'no, itong pamilya Duterte ay pupuwede, ha? Pupuwede. Sino ba naman ang makakakontrol, 'no? Kung papasok sa utak nila o sa utok nila, sa Bisaya pa, yung paggawa ng hindi maganda para lang doon sa hawak nilang posisyon, 'no? So, critical, 'no? Critical ang ating pag-iisip tungkol dito, 'no? Ah, Naging malawak yung ating
imahinasyon, no? Na pwede ba? Ito kasing si Sarah, no? Matindi ito mag-isip minsan, no? Sino ba naman ang makakalimot doon sa kanyang pagbabanta, no? Sa kanyang kalaban ngayon na dati niyang ka-unit team, no? Na kung tawagin nila ay si Bangag na BBM, no? Yung kanyang pagsasabing parang nakahanda siyang pumatay o may kinausap na siyang papatay, no? Just in case daw na may mangyari sa kanya. So, may ibang kaisipan, no? Yan sila Pulong, yan sila Baste, no? Lokal ang kanilang tinatakbuhan. So, pati yung anak ni Pulong, yung anak ni Pulong, ang alam ko, yung nasa gitna ni Pulong at ni Baste, yung kanyang anak, at bali anak ni Pulong yan. Alam ko, tatakbong konsihal yata yan ng Davao City. So, mga lokal yan, no? Mga lokal posisyon. Pero si Sarah, talagang noon pa naman ito na talagang naghahangad na ng national position. Katunayan, siya yung vice presidente ngayon, no? Ng ating bansa, no? So, pwede ba na mag-isip sila na once and for all, lalo na ang national level, maaaring hindi pa ngayon kasi 2028 pa yung paghahangad nitong si Sarah na tumakbo. Pero yung local position, itong sila Baste, no? Itong sila Pulong, ay nalalapit na, no? Ano na ngayon, malapit na matapos yung Marso. So, sa Mayo, eleksyon na. So, ang tanong natin dyan hindi kaya ito magkakaroon ng sekretuhan sa pagitan ng sa kanilang magkakapatid, no? Pwedeng itong si Sarah hindi pa desperado dahil matagal pa yung 2028. Pwedeng hindi siya gagawa ng masamang bagay para ikakaganda ng kanyang sa likod ng kaganapan ay siyang mag-aani ng bunga, no? Ng pangyayari. So pwedeng hindi pa. Kasi ano naman siya national leader naman ang kanyang target, ano? Pero itong mga local na tatakbo, no? Katulad ni Pulong, ni Baste, ay malapit na. So, pwede kayang mag-isip sila ng masama, no? At ang magiging collateral ay yung kanilang tatay na ngayon ay nakakulong na, no? So, critical lang tayo, no? Critical, naging mapangas yung isip natin, no? Na pwedeng gagawa ng hindi maganda, no? Parang isang senaryo na kung saan may mangyari sa ama nila na magagamit nila para lalo silang kaawaan, no? Kaawaan at sila ang makakalikom nung awa na yun. Magiging suporta sa eleksyon, no? So, hindi naman natin hinahangad, no? Na may mangyari sa kanilang ama. Pero dahil nga marumi yung politika at ganid na, no? Ganid na yung mga madalas, naging ganid na sa kapangyarihan yung mga nakaupo. Ang ibig kong sabihin, kalakaran kasi na lalo na yung may batik ng kasamaan sa buhay, ay nagiging for worse, kumbaga parang by hook or by hook or by crook, by hook or by crook. Tama ba yung English ko?
gagawa ng, kahit na ano para lang, magtagumpay siya sa kanyang, pagkuha ng kapangyarihan o kanyang posisyon, by hook or by crook, So, mag-ingat dito yung ICC, 'no? Yun lang ang masasabi natin. Mag-ingat kasi tingnan niyo yung isang, balita, 'no? Tingnan niyo yung isang balita, 'yan, yung nasa kanan ay, ng inyong telebisyon o ng inyong cellphone, 'yan yung nakaraang araw lang, kahapon yata 'yan, 'no? Tingnan niyo yung mga dala-dala, napakadami. Alalay yata 'yan nila ni Hanilet at ni Katie, 'no? Hindi pinayagan. Sa hindi natin malamang dahilan, hindi pinayagan ng ICC 'yan, 'no? Tsaka hindi rin natin alam kung ano-ano bang mayroon diyan, 'no? Bakit hindi pinayagan, 'no? Yan ba'y mga simpleng damit lang, mga personal hygiene ni Duterte, ni Digong, 'no? So, bakit hindi pinayagan? Maaaring mayroon na sa loob, 'no? Kasi sabi nga natin ang kulungan sa ICC ay napakaganda, 'no? Hangga't maaari talagang, makatao, ika nga, makatao. At, dahil sa nag-iingat sila sa seguridad, sa kalusugan ng kanilang mga detiné, ay talagang, kumbaga kumpleto rekado siguro diyan. May mga toothpaste, may mga kung ano-ano, pampaligo, mga sabon, mga magaganda, non-kumpleto na lahat. So, nagtataka lang tayo kung gano'n, hindi ba puwedeng magpasok ng mga karagdagang, mga gamit pang personal hygiene. Kung damit naman, ang laman ng mga 'yan, parang lumalabas kasi halos 2 malita, tsaka isang backpack, 'no? Napakadami. So, hindi rin natin malaman ano kaya 'yan, mga kagamitang mga damit ba 'yan, jacket, sweater o ano, 'no? Hangga't hindi magsasabi itong, si Hanilet kung ano ang mga 'yan, magiging, blanko tayo, 'no? Magiging blanko tayo kung ano ba talaga yung, gusto nilang ipasok. Ngayon, balik tayo doon sa, paano kung magiging collateral victim itong si Duterte, yung kanilang Tatay Digong, kapalit ng kanila ng mga pagiging, kumbaga yung ibubunga ng pupuwedeng, marahas na puwedeng mangyari sa kanilang ama, sila ang makinabang, 'no? Kasi ngayon pa nga lang ay talagang, tila ginagamit nila yung pangyayari, yung pagkakakulong ng kanilang ama na makapagpropaganda, 'no? Bakit natin sinasabing, makapagpropaganda? Tingnan niyo naman kahit itong hindi nila kamag-anak na si, Bongo, 'no? Talagang ginamit na pang-propaganda yung paghuli kay, Tatay Digong niya, 'no? Nagsasalita kung saan-saan at, nagpapaawa effect, 'no? Walang hindi nakakaalam na ang diskarte nila ngayon ay propaganda, paawa effect. Paulit-ulit yung sinasabing, ah, may paglabag, 'no? Hindi makatao kasi ay kahit nga daw tsinelas sabi ni Bongo is wala, 'no? At umiiyak siya do'n sa mga entablado, 'no? Sa kanyang, pagsasalita. So, ginagamit nila pang-propaganda. Ito ngayon yung, magiging problema natin, 'no? Kung ngayon pa nga lang ay, sinasabi nila na pinapalabas nila na, concern lang sila dahil mahal nila, 'no, walang ginawa. Pero sa kabila niyan, walang hindi rin mag-iisip sa kanila na pinopolitika nila, ginagamit nilang pang-propaganda, 'no, itong, pangyayaring ito.
para mananalo sila sa mga darating na eleksyon. So, paano kung ang, propagandang 'yan, maglaho na, lalo pa't, Setyembre pa yung kasunod na mga hearing, 'no? So, ang napakatagal pa. Ano pa lang tayo ngayon, Marso. So, April, May, June, July, August, September, 6 months pa mga kaibigan, 'no, mga kaigsunan. Mga blue boys natin diyan na gustong manood, 'no, ah, magkape din kayo habang kasi ako may kape din ako dito, ayan, oh. Kape muna tayo. So, yun ang nakakatakot dito, 'no, kung, itong mga Duterte siblings at, grandson, kaya baka gawin na lang na collateral victim itong kanilang tatay, 'no? Napakabigat kasi, alam niyo bang, parang nasa 150 million o 1.5, hindi ako sure, pero tingnan niyo sa balita, 'no? Buwan-buwan ang magiging gasto, ng, angkan Duterte sa kanyang, yung tinatawag nilang defense lawyer, 'no? Yun ang gagastusin ng mga Duterte para magtanggol dito, magiging bayad sa tagapagtanggol sa kanilang ama. Kaya sa usapin pa lang ng gasto, masalimuot 'yan, 'no, mga kabisdak, mga kababayan. Unang-una, pinapalabas pa man din nila na wala silang pera. At kahit si Digong, 'yun ang drama niya, 'no? Hindi niya binabago yung bahay niya. Kunyari wala siyang kapera-pera. Ito namang mga anak, bagamat humaharap sila sa, mga korapsyon na, binibintang sa kanila, mas lalong hindi rin nila kahit may pera yang mga 'yan, ay mas lalo nilang, itatago. So, saan sila kukuha ng gasto? Kung gagasto naman sila, magiging contradict do'n sa sinasabi nilang mahirap lang kami. Mahirap lang si tatay, walang naiwang pundo, walang naiwang pera. Dahil yung laki ng halaga, 'no? Biruin mo 150 million a month kung sa Philippine money. Saan nila kukunin 'yan, 'no? Napakabigat niyan. So, sa loob pa lang ng, sa loob pa lang ng 10 months, gagasto ka na ng, 1 billion na. Tama ba ako? Hindi ba ako nagkamali mga kababayan, 'no? Napakalaking halaga. So, paano ngayon yung drama nila na wala silang pera? So, balik tayo doon sa puwede bang, matanda na rin naman ito, 'no? Matanda na rin naman yung kanilang ama, hindi kaya mag-iisip sila ng masama, 'no? Na bakit pa natin, gagastusan 'yan, 'no? At marami na nagsasabi na, nasa 30 years ang magiging kaparusahan ng isang, nakasuhan ng, crime against humanity, 'no? Yung maramihang pagpatay, 'no? So, para saan pa, 'no? Kung, matatalo din lang, bakit ka pa gagasto, 'no? So, nagiging malawak yung imahinasyon natin, ano? Nagiging praktikal din tayo, 'no? Anong mangyayari? Gagasto ka ng 150 million naman sa pera ng Pilipinas. Matanda na rin naman 'yan at ang possibility ng pagkakakulong ay napakalaki, 'no? Bagamat siyempre sasabihin nila na lalo na yung humahawak na abogado, yang si Koopman, 'no? Siyempre sasabihin niya, wala namang abogadong magsasabing at talo yung kaso mo, 'di mas lalong hindi ka na kukunin niyan, hindi po ba?
Kaya kahit na talo yung kaso mo, sasabihin niya, "Kaya nating ipanalo 'yan, kaya kong ipanalo 'yan." So, maging maingat ang ano dapat, ang, kliyente, 'no, itong mga Duterte siblings, 'no. So, gagastos sila, matanda na yung ama nila at medyo delikado ang depensa, parang kahirap, ipanalo. Katunayan, naglabas na yung ano, yung, panig ng, nag-aakusa, kung hindi ako nagkamali. Mayroon ng ilan yun, 150 na ebidensya, 'no. Ito partida pa nga 'no, nakalimutan kong banggitin 'no, lumalawak yung ating lumalaki yung ating, ah, pag-uusap 'no, nagiging marami tayong, parang mga punto, yung mga, ah, topics na pinag-uusapan dito pa lang sa usapin ng pagkakakulong 'no. Yung, tinatawag pa nating ang propaganda pa nila na, ah, parang, hindi naman totoo 'yan, yung mga biktima na 'yan at, pinagsasabi lang nila napakarami, 6,000 batay sa PNP, 20,000 to 30,000 sabi naman ng mga human rights group. Eh, bakit ngayon na nandiyan na yung tatay namin, Tatay Digong, 40 lang mahigit kung di ako nagkamali. Ang, ang gagawing pinaka parang, pinaka doon iikot yung, magiging akusasyon kay Duterte, kay Digong, yung 40 mahigit pa lang na na kaso. So, parang dina-downgrade nila. Yan pa yung 30,000. Eh, bakit 40 crimes lang ang ihaharap sa aming ama, 'no? Para sa'kin, mga kababayan, mga kaigsunan, mas dapat na matuwa kayo, ha? Dapat matuwa kayo kasi kung unang-una hindi talaga gawin ng, nag-aakusa yung napakarami, 'no? Kasi mauubos yung panahon. Biruin mo kung ang palalabasin nila kunyari 1,000 mga ebidensya, 1,000 testigo. Eh, doon pa lang sa 1,000 biruin mo, ilang baka nakalimang taon na sa paghe-hearing hindi pa nakapagsalita lahat, 'no? So, mga DDS na parang mahina ang utak, mahina yung mga comprehension ba tawag nun, 'no, yung pag-unawa. Dapat nga matuwa kayo, dahil imbes na marami ang, gagawing yung krimen na magiging batayan ng paghe-hearing, dapat nga magpasalamat kayo kasi 40 lang mahigit. Ang ibig sabihin, doon lang kayo magpo-focus at doon niyo ipapakita na kaya niyong, ipanalo, 40 na nga lang, eh. So, dapat matuwa kayo, dapat hindi kayo mangungutya na, ah, mali yan kasi 30,000 ang sinasabi nila, 20,000 ang biktima. Eh, bakit 40 lang? Eh, dapat nga matuwa kayo dahil 40 lang. Sa kabilang banda naman, yung mga biktima, yung mga nag-aakusa, ay alam kasi nila na hindi na nila kailangan yung 100, hindi na nila kailangan yung 1,000. Alam nila na doon pa lang sa 40 yun, shoot sa timba na, ika nga si Duterte, shoot sa balde, kung sa salitang, kanto. Ang ibig sabihin, doon pa lang sa 43, kung hindi ako nagkamali, na mga kaso, na mga pangyayari, ay kaya na nilang yung 43 na crimes na yun, ay magre-represent na sa sinasabing thousands of people na naging biktima ng, administrasyong Duterte. So, ganun katibay ang, pananaw ng, mga biktima at ng mga abogado ng prosecutor, na doon pa lang sa 43 na mga crimes ay kaya na, 'no, maipakita yung, organisado yung pagpatay, ano pa bang tawag niyan, yung parang coordinated, 'no,
synchronize. Ano ba yung synchronize? Parang, sabay-sabay. Puwedeng may nangyari sa Bulacan at the same time may nangyari sa Caloocan, 'no? Puwedeng may nangyari sa, ah, Luzon, may sabay-sabay din na may nangyari do'n sa Samar, Leyte o doon sa Mindanao. So, coordinated, synchronized, coordinated. So, doon pa lang, makikita niyo na, na may hinahawakang napakatibay na ebidensya yung, prosecution, yung, nag-aakusa, 'no, ng mga abogado. Kasi doon pa lang sa 40, kaya na nilang maipakita sa buong mundo na ito ang ginawa ng, estado ni Duterte o ni Digong, 'no? So, balik tayo dun sa conspiracy o critical thinking natin o conspiracy theory natin na paano kung gawing, sa bigat, sa dami ng problema, financially, 'no, nitong mga Duterte, tapos yung, kaso ng kanilang ama ay napakabigat ding ipanalo at sila din ay may mga kanya-kanya silang interes na gustong, ah, makakuha ng pagkakapanalo ng kanilang mga hinahangad na posisyon. Ay hindi kaya gawin nilang, bahog na lang 'yan kung sa pagkain ng mga hayop, ibahog na lang 'yan si tatay nila, ha? Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Ah, Hindi kaya magkakaroon ng trayduran dito na gagamitin na lang nila yang, kanilang ama para ngayong Mayo, itong tumatakbo sa lokal ay magiging pang-propaganda nila yung, tatay nila, 'no? Or itong, 2028 kung sakaling maka-survive si Duterte, 'no, abutin pa ng 2028 ay gamitin naman itong si Sara sa nasyonal, level ng kanyang, kandidatura. So, mag-ingat itong mag-ingat itong ICC, ha? Kasi, 'di man natin gustong mangyari pero kung ganito karumi ang pulitika, maaaring pumasok ang mga Duterte sa maruming pulitika, 'no? So, baka lalasunin 'yan, ha? Baka lasunin 'yan yung kanilang ama at, dalawa ang puwedeng, magiging, bunga ng ganiyang pangyayari kung may mangyaring masama sa kanilang ama sa loob ng kulungan. Una, maiaano nila sa ICC na talagang, salot itong ICC o kaya, mapagbintangan nila yung ICC na talagang, ah, gumagawa ng hindi maganda, 'no? Kasi puwede nilang ituro yung ICC na siyang may, kagagawan ng, kunyari pagkalason o kung ano man ang puwedeng mangyari sa kanilang tatay, 'no? Ang pangalawang bunga na aanihin nila ay magagamit nga nila sa propaganda ng kanilang ambisyon naman. Dito sa lokal man 'yan, 'no, tandaan niyo tumatakbong mayor 'yan si, Duterte at ang bise niyan ay si Baste, 'no? At yung si Pulong ay tumatakbo pa ring congressman. Tapos yung kanyang anak ay tumatakbong konsehal yata ng Davao City. So, mga local level man 'yan, ay makakapagpropaganda sila kung may mangyaring hindi maganda sa kanilang ama, 'no? Gano'n din sa 2028 kung sakaling, um, abutin pa ni Duterte 'yan, 'no? Nasa kulungan pa rin siya at, malamang, 'no, puwede pa ring gamitin ni Sara bilang pampropaganda ang kanyang pagkakakulong o kung ano man ang puwedeng mangyari sa kanya sa loob ng kulungan. Kaya ano sa tingin niyo mga kababayan, ha? Nagiging ano lang pag-iisip natin ano, nagiging kritikal, nagiging, conspiracy, parang conspiracy theory, 'no?
paano kung may gagawang ng masama kay Duterte, kay Digong habang nakakulong, no? Dahil ika nga, sabi ko pa nga kanina, dalawa ang pwedeng magiging motibo, no? Siraan yung ICC. Pangalawa, makapagpropaganda sila sa pangyayari. Silang makakakuha ng simpatiya, ng awa, at magtatagumpay sila sa kanilang pinaplano, sa kanilang pagtakbo, dahil mula doon sa awa, yung galit ng mga tao na ginagawa na nila ngayon, no? Ay magiging mapupunta ngayon sa anyo ng boto yan, no? Yung awa, yung galit, no? Ay magiging boto yan ng mga tao para doon sa mga kunyari angkan ng biktima, no? Kaya mag-ingat ang ICC dahil baka may gagawing masama, no? Wag naman, no? Kritikal lang tayo mag-isip. Mayroon tayong mga conspiracy theory na iniisip, no? So katulad nga niyan, hindi pinayagan, no? Ilang malita yan, 2 malita. Tapos mayroon pang backpack na gustong ipasok, no? Mag-ingat ang ICC. Yun lang ang maipapayo natin at tayong mga nag-oobserba. Sana ay hindi talaga maaring gamitin ito, no? Sa anumang pansariling interes. Nakakulong si Digong dahil may nag-aakusa sa kanya, no? Ng mga patayang nangyari nung panahon niya. Hindi naman makukulong yan kung walang nagsampa ng kaso, no? Kahit ang propaganda nila ay nagtatanim sila ng galit dito kaya kalaban nilang si Bangag ngayon na si BBM, no? Na ang sinasabi nila, tinatawag nilang bangag, no? Pero sa totoo lang, kahit hindi si BBM ang nanalo, no? Ay mananatili yung pagka-prosecute kay Digong dahil nakasampa na yan 2017 pa lang, no? Kahit sino pang nanalo, kahit pa si Iskong nanalo, si Lini, sino pa bang tumakbo, si Lacson, ay ganun pa rin ang mangyayari niyan, no? Gagawa at gagawa yung International Criminal Court ng pagpapairal ng batas, no? Sa pang-global o pang-mundong batas, no? Kaya ginagamit yung issue, no, para makakuha yung mga Duterte ng simpatiya at nililihis, no? Imbes na mag-focus sila doon sa nag-akusa, yung mga kalaban nila sa politika, si BBM kunyari. Doon pa lang kitang-kita na natin na talagang ginagamit nila yung pagkakakulong ng kanilang ama para sa kanilang mga political interest. Okay? So, salamat sa panonood, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel, na Cardo Critico. At ingat tayong lahat, no? Ingat tayong lahat.